Okay. So, napag-usapan na natin dati yung constructor. Ano? So, uulitin-ulitin yung constructor and then dadagdagan ko ng constructor overloading. Pero ano ba yung overloading? Oh, ano muna yung constructor? So, yung constructor para maintindihan yung lahat, kung halimbawa meron akong ganitong klase ng class which is ballpen ang pangalan niya, ibig sabihin yung ballpen dapat mayroong pangalan, may color, at may amount. So, sa unang pag-create ko ng instance ng ballpen, automatic may invoke yung constructor dito. Ano? So, dahil wala akong ginawang constructor dito, uh, automatic ang gumagana ay yung tinatawag nating default constructor. So yung default constructor hindi nyo makikita dito, pero use your imagination na ang pangalan ng constructor na yon ay ballpen, di ba? Kaya nga dun sa test class na ginawa natin, bubuksan ko yung test class. All files. Ito yung test ballpen, not the class but the Java. Okay, so test ballpen.java. Ayan. So napansin nyo, na mag-create ako ng instance dito, ballpen, my pen is equal to new ballpen. Ito new ballpen. 'Di ba? Buksan ko ulit yung isa, Hindi yata pwede magbuksan dobleng window dito, Pwede ba? Ay, hindi nga, Aha. Yun lang, hindi pwede magbukas. So, ballpen, balik ako kay ballpen. Di ba? Ito yung pangalan ni ballpen. Hindi ba kung ako ay gagawa ng constructor, ng new constructor, ang pangalan niya ay ballpen. Kung hindi naman ako gagawa, ang pangalan niya ay ballpen pa rin. Kaya nga nakita nyo kanina, new ballpen, tapos merong open and close parenthesis na walang parameter. Ibig sabihin nun, yung default constructor yon. Pakita ko ulit. Yun yung default constructor na sinasabi ko. Na pag kayo ay magke-create ng instance ng class, di ba? Nagke-create kayo ng instance ng class, ito yung ginatawag nyo or ito yung ginagawa nyo ng instance, di ba? New ballpen. At yung name ng constructor doon ay ganito. Di ba? Ballpen. Ayan. Naalala nyo na? Kasi ang pangalan ng constructor ay magbabase sa class name. Tingnan nyo mabuti yung pangalan ng constructor at gagawan ko ng panibagong constructor. Teka nga, subukan ko mag-create ng panibagong notepad or magbukas ng panibagong notepad. Para dalawa ito. Yun, pwede naman File, open ko yung isa. Para makita nyo yung pagkakaiba nila. Okay, ayan. Yung sinasabi ko, ito yung constructor. New ballpen. Yan yung pangalan ng constructor na hindi nyo nakikita dito kasi default constructor ang ginagamit natin. So, ngayon gusto kong gumawa ng constructor. Public ngayon, tingnan nyo ito. Ito yung pangalan ng constructor at tingnan nyo yung pag-create ng instance dito. Diba? Constructor ito So, sa pag-create ng instance, yung constructor na i-invoke. So, that's why, isang beses lang yung gagawin. Pag nag-create lang kayo ng instance. So, hindi siya katulad ng method na po pwede mong tawagin. Ito yung method Ito yung method na tinatawag. Anytime pwedeng tawagin. Pero yung constructor, sa pag-create lang ng instance siya na i-invoke. And that is by means of using the new keyword. Okay. So, dito, balik tayo dito. Dahil meron na tayong panibagong constructor, automatic, yung default constructor ay madi-deactivate at ang magiging active ay itong panibagong constructor. Okay?
So dito sa panibagong constructor, gusto kong iset yung pangalan, yung kulay, at saka yung amount. Gusto kong baguhin. Okay. So, nakita nyo, ang ginawa ko, pinaltang ko lang yung, alin, yung value. So, dito, ibig sabihin, kasi ito na yung magiging active na constructor. So, pagka nag-create ako ng instance na kagaya nito, ang madi-display na ay yung nandito sa loob ni constructor. Mababali, wala na to kasi, ano nangyari? Deactivated na kasi si default constructor. So, siguro, alam nyo na ngayon ang pagkakaiba ni default constructor at ni new constructor. Pero, kung titingnan nyo mabuti, ang pangalan ni default constructor at ni new constructor ay isa lang. Ano? Kasi gumawa ako ng panibagong constructor without without what? Without using parameters. Ibig sabihin, kung magke-create ako ng instance ito, kagaya nito, wala akong ilalagay na parameter dito. Kasi yung ginawa kong constructor ay plain constructor, walang parameter. Okay? So, isa-save ko muna ito bago ko i-save yun at i-compile. Isa-save ko muna ito and then i-compile ko. So, pupunta ako sa command prompt. Ano ang pangalan ng folder? Java lecture. Okay, mapapansin nyo ito, kahit hindi ko na ito i-recompile, wala naman akong binago dito. Diba? May binago ako dito. Kaya kailangan ko siyang i-save, kailangan kong i-recompile. Pero ito, wala namang nabago dito. Kasi nung gumawa ako ng constructor dito, walang parameter. Nung tinawag ko dito, wala ring parameter. Okay? O nung nag-create ako ng instance, wala ring parameter. Kaya nung ma-invoke siya, diba? Nung ma-invoke si constructor, wala ring parameter. Okay? So, let us now try to run this program. Okay, so napansin nyo, ayan na ito na yung naging value nung pen name, color, amount. Pero wala akong binago dito sa test ball pen na to. Diba? Last time, ang nakita nyo yung output niya is yung panda, red, saka yung 7.50. So, that's the constructor. So, yun yung naging role ni constructor dito. Hindi siya method that is a constructor. So, nai-invoke lang siya pagka nagke-create ng instance. Hindi naman tayo makakapag tawag ng ng iba't ibang methods sa isang class kung hindi tayo magke-create ng instance. Kaya ang unang-una natin gagawin kung gusto natin gamitin yung class
is to create instance of the class. Napansin nyo, hindi ko ginagamit itong ballpen na class. Di ba? Kasi wala naman siyang way para magamit dahil hindi ako naglagay hindi ako naglagay ng tinatawag na main method na nandito. Di ba? Dali, pag i-adjust ko nga yung font nitong isa at nang makita nyo na maayos. Masyadong malaki. Okay, ayan na. Na-adjust ko na. Medyo magkasinlaki na sila. So, yung unang-una talaga natin gagawin kung gusto nating magamit yung class is to create instance of the class. Kasi ito yung pinakang class na class ng ballpen. Dito tayo nag-identify ng mga attributes ng isang ballpen. Dito tayo naglagay ng method ng isang ballpen. Dito sa kabila, ang ginagawa lang natin is tinatawag natin yung method, Pero bago natin matawag yung method gaya nito, ang unang-una natin gagawin is magke-create tayo ng instance. At pag nagke-create tayo ng instance ng class, ang nai-invoke ay si constructor. Okay? So siguro maliwanag na sa inyo kung ano yung constructor dito. Ngayon, pag-usapan natin kasunod is si constructor overloading. Ano ba yung overloading? So there are times na kailangan nating mag-overload. Ang ibig sabihin ng overload ay ginagawa nating flexible. Alin? Kung ang pinag-uusapan natin ni constructor, so ginagawa nating flexible yung constructor. Anong klaseng flexibility yung gusto nating mangyari? Halimbawa, ang gusto ko lang baguhin ay yung pangalan ng ballpen. Ano pa ba mga pangalan ng ballpen meron? HW. Okay, sige, subukan natin baguhin. Gawa tayo ng panibagong constructor. So, i-overload ko itong new constructor. At syempre, dahil i-overload ko siya, parehas lang yung magiging pangalan nila. Pero, dapat magkaiba yung parameter. So, kung itong unang constructor na ginawa ko ay walang parameter, so, yung pangalawang constructor na gagawin ko, dapat mayroong parameter. Otherwise, magiging duplicate yung iyong constructor at magkakaroon ng error. Hindi yan tatanggapin ni Java. Okay? So, let's now proceed to the constructor overloading. Okay, so pagka gumagawa ako ng constructor, inuuna ko yung beginning at end, Pagka nakalimutan mo kasi, ayun. So, palaging partner yan. Okay, so tingnan nyo mabuti. So, dito sa constructor na to, nagkaroon tayo ng isang parameter, which is string. Ang ginawa ko dito, in-update ko lang yung pen name. So, kinukuha ni pen name kung ano yung ilalagay mo dito sa my name na string. So, okay. Pero kung dito, ang gagawin nyo pa rin is ito, walang magiging problema, Kasi, yun nga, ino-overload natin yung constructor. So, sige, pakita ko muna sa inyo na walang magiging problema yan. Isa-save ko at i-recompile ko ulit si ballpen. Java ballpen.java. Ayan. So, in-overload ko na si ballpen, Sunod natin gawin is, wala tayong gagawin kaya, wala tayong babaguhin, Iraran lang natin ulit si test ballpen.
Ayun. So, may nakita ba kayong pagbabago? Of course, wala kayong makikitang pagbabago. Bakit wala? Kasi wala tayong binago. Ang binago natin ay dito, pero dito sa pag-create ng instance, wala naman tayong binago. Okay. So, gagawa ako ng magki-create ako ng another instance. Okay. Magkakaproblema ba tayo pagka ginawa natin to? My pen equals new ball pen. Ano? Isa lang yung ginamit kong instance name, which is my pen. So ito yung unang instance, ano? Pero ito, tingnan natin kung ano mangyayari. Ay, kulang pa. Lagyan din natin ng parameter. Okay. So, binago natin dito sa test. Kaya, kailangan nating i-save. So, tandaan nyo, pagka may babaguhin kayo, kailangan nyo i-save at kailangan nyo i-recompile. Otherwise, kung di nyo i-recompile, ganun pa rin yung sa dati. So, Java test ballpen, ano? Okay. So, wala naman tayo naging problema. Di ba? Isa lang yung pangalan ng instance natin. Pero, yung instance natin ay, dalawang beses nating kinreate using only one name. So, name of ballpen to sa unang instance, pilot, blue, 28. Di ba? Name of ballpen to sa pangalawang instance, yung name niya naging HBW. Meron bang ganun ballpen? O BHW, ewan ko basta yun nilagay ko, HBW red and then 7.5. So napansin nyo dito, ang nabago lang ay yung HBW. Saan nanggaling yung red at saan nanggaling yung 7.5? Balik tayo dito sa class, nanggaling yung red, nanggaling yung 7.5 dun sa default constructor. Bakit dun niya kinuha? Dahil hindi naman natin ginamit itong new constructor. Anong ginamit natin? Ang ginamit natin ay yung constructor na nag-overload dito kay new constructor na may isang parameter. Diba? Pagdating dito. So, paano ko nasabi na yon? Tingnan natin, nung mag-create tayo ng instance na panibagong instance. Ayan, my pen equals new ballpen HBW. Nagpasa ako ng parameter. Diba? Ito yung constructor na may parameter. So, nang mag-create ako ng instance, nilagyan ko ng argument yung instance, yung constructor. Ibig sabihin, ang nai-invoke na constructor is yung constructor with parameter at ito yon. Na ang ginagawa naman ni constructor with parameter is ina-update niya lang kung ano yung name na ipapasa mo when you invoke the constructor during the creation of instance, di ba? Pagka mag-create tayo ng instance. Kaya pagka nalagyan nyo ng mga constructor na mag-overload dito, magiging flexible ngayon. Pwede kasing ang baguhin mo lang ay si my name, or si pen name, pwede nga baguhin mo lang ay si color, di ba? So depende sa constructor na gagawin mo. Pero para mag-overload, see to it na iba't iba yung parameter ni constructor. Kagaya nito, meron na tayong isang constructor dito or dalawa, Isang constructor na walang parameter, another constructor with one parameter, o pwede pa tayong gumawa ng another constructor with two parameters hanggang sa maubos, hanggang sa maging 3 parameters. Ibig sabihin, papalitan mo na
lahat. Okay? I-update mo na lahat yung value. So, again, ito yung tungkol sa constructor and constructor overloading. So, ang susunod natin pag-uusapan is yun namang method overloading. Pero bago tayo mag-overload na method, kailangan nyo matutunan yung method with parameters, method without parameters, and of course, method with void return type na walang nire-return, and then method with uh, defined return type. Okay? So, ito lang muna sa ngayon. Abangan nyo yung susunod na video. Okay? So, sana may natutunan kayo ngayong araw. Thank you.